Mga Bilang, Chapter 9. Nang unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai, "Iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon. Paglubog ng araw sa ika-14 na araw ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang pista ng Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Noon ay may ilang taong nakahawak ng patay, kaya't ang mga ito ay itinuring na marumi ayon sa kautusan at hindi maaaring sumali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa. Dahil dito, lumapit sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Totoo ngang kami marumi ayon sa kautusan sapagkat kami nakahawak ng patay. Subalit dapat bang kami pagbawalang mag-alay ng handog kay Yahweh kasama sa mga Israelita? Maghintay kayo kung anong sasabihin sa akin ni Yahweh tungkol sa inyo," sagot ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa buong Israel, sino man sa mga kamag-anak ninyo na itinuturing na marumi dahil nakahawak ng bangkay o kababayan ninyong naglalakbay at nasa ibang bayan ay maaari pa rin magdiwang ng pista ng Paskwa. Gaganapin nila ito sa kinagabihan ng ika-14 na araw ng ikalawang buwan. Sa gabing iyon, kakain din sila ng korderong pampaskwa, tinapay na walang pampaalsa at mapait na gulay. Huwag din sila magtitira kahit kapiraso ng korderong pampaskwa at huwag din nilang babaliin kahit isang buto niyon. Sa pagdiriwang nila sa Paskwa, susundin nila ang lahat ng tuntunin ukol dito. Ang sinumang malinis at hindi naglalakbay na hindi sumali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa ay ititiwalag sa sambayanan, sapagkat hindi siya naghandog kay Yahweh sa takdang panahon, siya ay parurusahan. Ang dayuhang nakikipamayan sa inyo ay maaaring sumama sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa kung susundin niya ang mga tuntunin tungkol dito. Iisa ang tuntunin ng Paskwa maging para sa mga Israelita o sa mga dayuhan. Nang maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi, nagliliwanag itong parang apoy. Ganoon ang palaging nangyayari. Ang toldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumigil, doon sila nagkakampo. Nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ng tabernakulo ang ulap. Hindi sila lumalakad kahit na magtagal pa ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Hinihintay nila ang hudyat ni Yahweh. Kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo, ayon sa kalooban ni Yahweh, sila ay nananatili sa kampo at ayon din sa kalooban ni Yahweh, sila ay nagpapatuloy sa paglalakbay. Kung minsan isang gabi lamang ito sa ibabaw ng toldang tipanan at kung minsan na may maghapon at magdamag. Kapag pumapaitaas ang ulap, sila ay nagpapatuloy. Kahit tumagal pa ito ng 2 araw, 1 buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad. Nagpapatuloy lamang sila kung pumapaitaas na ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ibinigay ni Yahweh.